Ang Finland ay palaging nangunguna bilang pinakamasayang bansa sa mundo. Laging nasa tuktok ng listahan na pinangungunahan din ng iba pa nitong mga kapitbahay sa Hilagang Europa, tulad ng Denmark, Iceland at Sweden. Ngayon, kamangha-mangha ang kaligayahan nila, lalo na't ganyan ang bansa nila sa isang katlong bahagi ng taon. Pero sa mas malawak na pananaw, madaling makita ang mga pangunahing dahilan nito. Mahusay na pag-unlad, matatag at pantay na lipunan, protektado ang mga manggagawa, at binibigyang halaga ang work-life balance sa kanilang kultura. Napakaganda pakinggan. Ang problema ay dumadaan ngayon ang Finland sa matinding krisis sa ekonomiya, na sa ibang bansa ay maaring magdulot ng malaking pinsala. Noong nakaraang buwan, umabot sa 10.6% ang unemployment rate dito, pinakamataas sa Europa. Isang kontinente na may matinding kompetisyon. Para sa perspektiba, 2 beses lang naranasan ng Estados Unidos ang ganitong taas ng unemployment mula ikalawang digmaang pandaigdig. Minsan noong mga unang lockdown dahil sa COVID na medyo kakaiba ang sitwasyon, at pangalawa ay sandali lang noong kasagsagan ng resesyon noong 1982. Kaya medyo nakakalito ang kanilang kilalang kasiyahan dahil isa pang malaking salik na talagang nakakatulong sa kaligayahan, kahit ano pa ang sinasabi ng mga kasabihan, ay pera. Ang mga pinakamasayang bansa ay may mataas na kita at maunlad na ekonomiya. Hindi ito aksidente. Ang mga serbisyong pangkalusugan, edukasyon, at panlipunan na bumubuo sa magandang pag-unlad ng tao ay hindi mura, at kailangan din nito ng mga nagbabayad ng buwis para masuportahan ito. Paano nagagawa ng isang bansang may mataas na unemployment na maging parang walang inaalala sa buhay? Dahil ba maganda ang social safety net nila, kaya hindi nila alintana ang walang trabaho? O sadyang ibang-iba lang talaga ang ekonomiya nila kumpara sa Estados Unidos, kaya hindi naakmang ihambing? Talagang mahalagang mga tanong ito, kahit para sa mga tao sa labas ng bansa, dahil habang ang mga bagay tulad ng AI ay nagdudulot ng potensyal na panganib sa maraming manggagawa, baka gusto talaga nating malaman kung paano nagagawang harapin ng Finland ang double-digit na kawalan ng trabaho na parang wala lang. Bukod pa sa lahat ng ito, para lalong maging nakakalito ang kabalintunaang ito sa ekonomiya ng Finland, mabilis na nilinaw ng kanilang Bangko Sentral na habang tumaas ang kanilang unemployment rate at naging pinakamasama sa Europa, sabay din namang tumataas ang kanilang employment rate. Kaya ano nga ba talaga ang nangyayari doon? Para malaman natin, gaya ng dati, sagutin natin ang mahahalagang tanong. Ano ang pangunahing dahilan ng mataas na kawalan ng trabaho sa Finland? Paano sabay na tumataas ang unemployment at employment? Bakit parang hindi rin gaanong nababahala ang bansa sa mga numerong itinuturing na krisis sa ibang ekonomiya? Para maintindihan kung paano nararanasan ng pinakamasayang bansa sa mundo ang double-digit na antas ng kawalan ng trabaho, kailangan nating suriin ang sunod-sunod na hindi napapanahong mga pangyayaring istruktural na tila sabay-sabay na tumama sa Finland. Sa loob ng maraming taon, isa sa mga pangunahing nag-aambag sa ekonomiya ng Finland ay ang construction. Pero kamakailan, ang dating nagtutulak ng paglago ng ekonomiya ay naging pabigat na. Ang mga problemang kinakaharap ng Finland ngayon ay resulta ng mga dekada ng geopolitical at demograpikong pangyayari na humubog sa bansa. Para maintindihan ito, balikan natin ang kasaysayan ng Finland. Bago ang ikalawang digmaang pandaigdig, agrikultura at panggugubat ang pokus ng kanilang lipunan. Matapos ang digmaan, napinsala ang produksyon ng likas na yaman ng Finland at kinailangan nilang magbayad ng malaking danyos sa silangang kapitbahay. Oo, baka akala mo natuto na sila sa danyos pandigma matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Pero dati, kakampi ng Finland ang Axis. Ayon sa kasunduan, may utang silang $300 milyong sa Unyong Sobyet na kailangang bayaran sa barko at makinarya. Nakakatawang isipin, ang mga danyos pandigma na ito ang naging dahilan ng pagbabago sa ekonomiya ng Finland dahil ginamit nila ang kanilang natutulog na industriya ng paggawa ng makinarya at paggawa ng barko upang mabayaran ang kanilang utang. Inalis ang henerasyon ng mga manggagawang bukid sa bukirin at dinala sa pabrika. Nagsimula ng panloob na migrasyon at pagbabago sa demografiya na nararamdaman pa rin ngayon. Sa loob ng 60 taon, mabilis na naging urbanisado ang Finland habang patuloy na lumilipat patimog ang mga tao sa mga pangunahing lungsod tulad ng Helsinki, Tampere at Turku. Karamihan ng mga taga-Finland ngayon ay nakatira sa urban areas. Kaya tumataas din ang demand sa pabahay habang lumilipat ang mga Finn sa lungsod. Nagresulta ang urbanisasyong ito sa mabilis na pag-unlad ng ekonomiya dahil sa patuloy na pangangailangan sa pabahay at halos libreng pera mula sa zero-rate interest policies. Dahil dito, pumasok ang konstruksyon sa Finland sa isang dekada ng super cycle na naabot ang tugatog noong unang bahagi ng dekada 2000.
Sa loob lamang ng 10 taon, ang bilang ng mga nagtatrabaho sa konstruksyon ay tumaas ng halos 30% na bumubuo ng 10% ng kabuuang empleyo. At ang kita ng industriya ay sumabog ng nakakagulat na 67%. Parang natuklasan ng Finland ang sikreto ng walang hanggang kasaganaan. Pero ayon sa kasaysayan, lahat ng pag-angat ay may katumbas na pagbagsak, lalo na sa pabahay. Noong taong 2021 hanggang 2022, umabot sa pinakamataas na antas ang presyo ng mga bahay. Parehong mga tagapagtayo at mga nangungutang ay inisip ang hinaharap na puno ng libreng pera at patuloy na tumataas na halaga ng mga bahay. Ngunit iba ang naging plano ng mundo: pandemya, sa pilitang tigil ekonomiya, at dagsang tulong gobyerno ang nagtaas ng inflasyon sa Finland at mundo sa pinakamataas na antas. Para labanan ito, napilitan ang sentral na bangko na itaas ang interest rate ng Finland mula 0 hanggang 4.5% na parang isang iglap lang. Ang karaniwang mortgage rate sa Finland ay tumaas mula sa mababa sa 1% hanggang mahigit 4% sa loob lang ng wala pang 24 na buwan. Tapos na ang kasiyahan at bumagsak ang pabahay na pundasyon ng ekonomiya ng Finland. Pagsapit ng 2024, bumagsak ang mga permit sa pabahay sa pinakamababang antas sa loob ng mga dekada na naging dahilan para ang gas pedal ng ekonomiya ng bansa ay maging preno. Pagsapit ng katapusan ng 2025, itatala ng Finland ang pinakamataas na bilang ng mga pagkabangkarote sa mahigit 3 dekada na pinangunahan ng mga construction company. Ang parehong pagbabago sa demografiko ng pangangailangan sa pabahay na nagpasigla sa magandang takbo ng ekonomiya noong dekada 2010 ay siya namang naging dahilan ng labis na supply ng pabahay at ng pagdami ng mga manggagawang walang trabaho na walang mapuntahan. Hindi lang iyan ang sanhi ng unemployment sa Finland. Naalala mo, nabanggit namin ang magkakasunod na di inaasahang pangyayari na sabay-sabay tumama sa Finland. Habang ang pag-usbong ng pabahay ay maaaring naging biktima ng sariling taas ng interes, ang pangalawang malaking dagok at marahil ay mas permanenteng epekto sa ekonomiya ay nagmula sa labas ng bansa. O mas tama, sa mismong hangganan nito. Ang pinakamalaki sa lahat. Ang Russia at Finland ay may hangganang umaabot sa 1,300 at 40 kilometro. At sa kabila ng kanilang pabago-bagong kasaysayan ng alitan, sa kabuuan, ang kanilang modernong relasyon ay naging maayos, kung hindi man magkaibigan. Sa loob ng mga dekada, nagawa ng Finland na mapanatili ang maselang balanse sa kanilang silangang kapitbahay na naging kapaki-pakinabang sa ekonomiya. Hindi lang basta kapitbahay ang Russia, isa rin silang pangunahing kasosyo sa kalakalan. Bago ang digmaan sa Ukraine, umaasa ang Finland sa Russia para sa halos 1/4 ng inaangkat nitong krudong langis at natural gas. At malaking pamilyan din ng mga makinang gawa ng Finland, kagamitan at sasakyan. Siyempre, nagbago ang lahat ng iyon noong 2022 nang magsimula ang digmaan. Dahil isinara ang gas pipeline at pinutol ang kuryente, napilitan ang Finland na kumuha ng mas mahal na alternatibo mula sa kanluran. Kaya mahigit dumoble ang presyo ng langis. Noong 2019, mahigit 2,000 kumpanyang Finnish ang nag-e-export sa Russia. Pagsapit ng 2023, naging 100 na lang ang bilang na iyon. Ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng Finland sa sektor ng kagubatan, makinarya, at turismo ay bigla na lang nawala. Wala nang mas malinaw na epekto nito kundi sa mga bayan at baryo sa silangang hangganan na umaasa sa kalakalan at turismo. Ang dating masiglang maliliit at katamtamang laki ng mga negosyo ay nawalan ng mga customer at tumaas ang kawalan ng trabaho dahil marami ang napilitang magsara, katulad ng mismong hangganan. Sa pagsali sa NATO at pagsasara ng hangganan, sinadya ng Finland na bigyang prioridad ang pambansang seguridad. Ngunit may naging kapalit pa rin ito sa ekonomiya. Bagamat ito ay isang sakripisyong handang gawin ng maraming Finn, nananatili itong isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nananatiling stagnant ang ekonomiya ng bansa, na paulit-ulit na pumapasok at lumalabas sa resesyon at may 10.6% antas ng kawalan ng trabaho. Hindi dito nagtatapos ang mga problema. Ang matamlay na negosyo at mataas na kawalan ng trabaho ay hindi nakakaakit ng talento. Sa halip, umaalis pa ang mga edukado at mga manggagawang techie ng Finland para magtrabaho sa abroad. Mas mababa sa kalahati ng mga international na professional sa teknolohiya ng Finland
ang may balak na manatili sa bansa. Binanggit ang kalagayang pang-ekonomiya at kakulangan ng trabaho bilang mga pangunahing dahilan. Mas gusto nilang pumunta sa US o Switzerland kaysa Finland, kung saan bumubulusok ang work permit. Nag-aalok ang Finland ng napakagandang kalidad ng buhay at matibay na social safety nets. Pero wala ring saysay ang lahat ng iyon kung hindi ka makahanap ng makabuluhang trabaho. Upang lalong gawing komplikado ang sitwasyon, ang parehong social safety nets na nagpapasaya sa mga mamamayan ng Finland ay maaaring magdulot ng kawalan ng pagana sa pagtatrabaho, lalo na para sa mga mababa ang sahod at part-time na manggagawa. Ang progresibong buwis ay maaaring gawing hindi makatuwiran ang pagtatrabaho dahil madalas mas mababa pa sa 1/4 ng sahod ang natitirang kita matapos ang buwis at kaltas. May kailangang magbayad para sa kahangahangang social safety net. Sa huli, sa Finland, itinuturing na pangunahing karapatan ang pabahay. Sa katunayan, maaaring magtagumpay talaga sila sa pag-aalis ng kawalan ng tirahan. Isang malaking tagumpay iyon. Dito, malaking bahagi ang ginagampanan ng mga housing allowance para gawing abot kaya ang pabahay para sa lahat. Ngunit ang mga positibong benepisyong iyon ay may kasamang mabigat na gastos na nangangailangan ng mataas na buwis. At ang mabilis na pagkawala ng mga benepisyong ito kapag nagtrabaho ay kadalasang nagre-resulta sa mga manggagawang may tirahan na mawalan ng pera imbes na kumita. Talagang palaisipan ito. Natutuklasan ng Finland sa mahirap na paraan na kapag ang pinakamagagaling mong mamamayan ay gustong umalis at ang mga walang trabaho mo ay, kumbaga, komportabling walang trabaho, hindi mo kayang panatilihin ang paglago ng ekonomiya. Taliwas sa paniniwala ng marami, hindi mo mapapalago ang ekonomiya sa magagandang pakiramdam lang. Isang bumagsak na industriya ng konstruksyon, saradong hangganan, pag-alis ng mga matalinong tao, at kawalan ng insentibong magtrabaho. Lahat ng ito ay nagsani-puwersa sa isang perpektong bagyo na nagresulta sa pinakamataas na antas ng kawalan ng trabaho sa Europa. Paano maiisip ng kahit sino na dadami ang may trabaho sa ganitong sitwasyon? Sa totoo lang, sa kasong ito, hindi mo na kailangang gamitin ang iyong imahinasyon dahil, maniwala ka man o hindi, tumataas ang bilang ng may trabaho sa Finland. Isa itong tunay na kabalintunaan. Paano posible na sabay na tumataas ang kawalan ng trabaho at ang bilang ng may trabaho? Para maintindihan ito, dapat nating alamin paano kinukwenta ang mga numerong ito. Sa estadistika ng paggawa, ang pagiging walang trabaho ay hindi lang basta wala kang trabaho. Ibig sabihin, wala kang trabaho pero patuloy kang naghahanap nito ayon sa mahigpit na pamantayan. Sa economics, ang antas ng kawalan ng trabaho ay porsyento ng mga walang trabaho pero naghahanap ng trabaho sa lakas paggawa. Mahalaga munang malaman kung ano ang lakas paggawa para maintindihan ito. Ang lakas paggawa ay simpleng tumutukoy sa mga tao sa isang bansa na nagtatrabaho o aktibong naghahanap ng trabaho. At sa Finland, ito ay mga taong nasa edad 15 hanggang 74. Balikan natin ang definition ng unemployment. Para masabing unemployed ka, kailangan wala kang trabaho ngayon. Handa kang magsimulang magtrabaho at aktibo kang naghahanap ng trabaho. Kung hindi ka naghahanap ng trabaho, hindi ka na bahagi ng lakas paggawa at hindi na unemployed. Ayon sa definisyon, pwedeng bumaba ang unemployment kung maraming manggagawa ang nadismaya at tumigil maghanap ng trabaho. Ganito ang nangyari sa US matapos ang Great Recession. Maraming matatandang manggagawa ang hindi na naghahanap ng trabaho. Sa Finland, kabaligtaran ito. Kahit na tumataas ang unemployment, mas mataas pa rin ang bilang ng mga may trabaho sa Finland kumpara noong bago ang pandemya noong 2019. Ito ay dahil habang tumataas ang unemployment, tumataas din ang kabuang lakas paggawa. Mas maraming tao, kabilang ang mga estudyante, mga retiradong bumabalik sa trabaho, at mga imigrante, ang aktibong pumapasok sa lakas paggawa ng Finland o kahit sinusubukan man lang, lalo na ang kamakailang pagdami ng mga migranteng manggagawa sa bansa. Sa nakalipas na 3 taon, ang populasyon ng mga nasa edad ng paggawa sa Finland ay lumago ng humigit kumulang 46,000 tao. Karamihan sa pagdaming ito ay dahil sa imigrasyon. Pumapasok ang mga migranteng ito sa bansa para maghanap ng trabaho at agad na kabilang sa lakas paggawa. Dahil dito, tinatayang halos 44% ng kabuuang pagtaas ng kawalan ng trabaho ay may kaugnayan sa pagdami ng mga manggagawang may kinalaman sa imigrasyon. Ito ang dahilan kung bakit posible ang paradox na ito. Mas mababa ang pagbaba ng bilang ng nagtatrabaho kaysa pagtaas ng unemployment. Ang pagkawala ng trabaho ay bumubuo lamang ng maliit na bahagi ng tumataas na kawalan ng trabaho sa bansa, habang ang natitirang bahagi ay mula sa mga bagong naghahanap ng trabaho. Kapag ang isang malaking grupo ng tao, tulad ng mga retirado o imigrante, ay nagsimulang maghanap ng trabaho, sila ay lumilipat mula sa labas ng lakas paggawa patungo sa pagiging walang trabaho. Kung kalahati sa kanila ay may trabaho at kalahati naghahanap pa rin, tumataas pareho ang bilang ng may trabaho at walang trabaho. Hindi kasing simple ng akala ang ekonomiya, pero may saysay pa rin lahat. Kaya, kung nakakaraos ang ekonomiya, kahit may krisis tulad ng bagsak na konstruksyon,
saradong hangganan, at nagbabagong lakas paggawa. Bakit parang hindi sila apektado? Sa totoo lang, hindi naman ibig sabihin na wala silang pakialam. May pakialam sila. Ang 10% antas ng kawalan ng trabaho ay hindi basta-basta. Isa itong seryosong suliraning panlipunan para sa gobyerno at mga mamamayan. Ang bumabagal na ekonomiya ng Finland, lumalaking utang, at tumataas na antas ng kawalan ng trabaho ay ikinababahala ng mga mamamayan. Ngunit karamihan ay para sa kinabukasan ng mas nakababatang henerasyon. Makatarungan sabihing kadalasan ay napupuno ng nagpoprotesta ang mga kalsada sa maraming bansa na humihiling ng pagbabago. Pero hindi ito nangyayari sa Finland. Pangunahin na dahil isa sila sa may pinakamalakas na social safety net sa buong mundo na idinisenyo upang magbigay ng maayos na pamumuhay at tiyakin na natutugunan ang lahat ng pangunahing pangangailangan ng bawat mamamayan. Pangkalahatang healthcare, abot kayang childcare, libreng primarya at abot kayang sekundaryang edukasyon, matibay na karapatan ng manggagawa at mapagbigay na pensyon para sa mga retirado. Parang isang kwento lang ng pantasya para sa karamihan ng tao. Pero sa Finlandia, totoong-totoo ito. Sa modernong ekonomiya, ang pagkawala ng trabaho ay maaaring magdulot ng kahirapan at pagkawala ng pangunahing pangangailangan. Sa US, kadalasang nakalink ang health insurance sa trabaho. Sa Finlandia, ito'y karapatan ng lahat. Kahit hindi maganda ang mawalan ng trabaho, kampante ang mga Finn dahil natutugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan at may karapatan sila sa matagal at malaking benepisyo mula sa unemployment fund. Maganda ang suportang ito, pero may dalawang panig din ito. Ang matagal at malaking benepisyo sa pagkawala ng trabaho ay nagdudulot ng kawalan ng insentibo. Isa sa mga sanhi ng kawalan ng trabaho sa Finland ngayon. Ipinapatupad na ang mga bagong mas mahigpit na rekisito sa paghahanap ng trabaho upang hikayatin ang paglahok sa lakas paggawa. Kasama na ang mas mahigpit na rekisito para sa mga work-based na permit sa paninirahan. Nagkataon, gumagana ang mga rekisitong ito. Mas maraming tao ang naghahanap ng trabaho, ngunit ayon sa estadistika, ang parehong mga rekisitong ito ay nagpapataas ng antas ng kawalan ng trabaho dahil mas maraming individual ang nananatili sa lakas paggawa kahit walang makabuluhang oportunidad sa trabaho. Isang positibong bagay ay, hindi tulad ng maraming kapitbahay nitong bansa sa Europa, nanatiling medyo matatag ang gastos sa pabahay sa Finland. Ang mga patakaran ng bansa na housing first ay hindi lamang halos tuluyang nagtanggal ng kawalan ng tirahan, kundi nagawa ring mapanatili ang posisyon ng Finland bilang isa sa pinakaabot kayang pamilihan ng pabahay sa Europa. Kasabay ng kapansin-pansing matatag na antas ng inflasyon kumpara sa kanilang mga kapitbahay, ang pagbabayad para sa mga pangunahing pangangailangan, tulad ng pagkain at tirahan, ay hindi gaanong krisis kundi mas abala lamang para sa mga walang trabaho sa Finland. At, mabuti man o masama, ang mataas na antas ng kawalan ng trabaho ay hindi na bago sa Finland. Ngunit ayon sa kasaysayan, ito ay dumarating ng pabugso-bugso. Tinitingnan ito ng mga Finn na hindi bilang pagbagsak ng ekonomiya, kundi bilang isang paulit-ulit na pagwawasto. Itinuturing nila ang pagtaas ng kawalan ng trabaho bilang hindi napapanahong pagsasama-sama ng mga panandaliang dagok, epekto ng COVID, inflasyon, pagtaas ng antas ng interes at digmaan ng Rusya at Ukraine. Hindi sistematikong pagkabigo. Sanay na rin sa hirap ng buhay ang mga Finn. Nalagpasan nila ang matitinding taglamig, digmaan, at mga siklo ng problemang pang-ekonomiya sa loob ng mga dekada at tila mas naging masaya pa sila. May kolektibong pagtitiyaga ang mga tao. Naghihintay sila sa pagbangon na laging tiyak na dumarating at unti-unting lumilitaw ang mga palatandaan. Pinalalakas sila ng natatanging pilosopiyang Pinlandes na sisu, isang salitang walang direktang salin sa Ingles, ngunit tumutukoy sa stoicism, matinding tiyaga at dignidad sa gitna ng pagsubok. Ito rin ang tumulong sa kanila sa maraming hamon. Sabi nga nila, madadala ka ng sisu kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Hindi ang Finland ang pinakamasayang bansa sa mundo dahil masigla ang kanilang ekonomiya. Masaya sila dahil isa silang bansa at mga taong sapat ang lakas para sama-samang magtiyaga kahit hindi maganda ang kalagayan. Kaya naman, habang tumitingin ang mundo sa Finland para sa mga aral kung paano haharapin ang mga hamon sa trabaho na dulot ng AI na maaring paparating na, malamang na gagawin ng mga Finlandes ang nakasanayan na nila. Yayakapin ang sisu at malalagpasan ito. Salamat sa panonood, kaibigan. Paalam.